at tayo po'y lumago. Tatlong bagay po ang makikita natin dito na pwede nating ilapat sa panahon na ito. Na tayo po'y dumadanas ng iba't ibang pagsubok o suffering, paghihirap sa ating buhay. Karapat-dapat lamang po na ito po'y ilapat ng bawat Kristiyanong nakakaunawa sa salita ng Diyos. Tatlong bagay po, no? Ang ating kapanganakan, plano ng Diyos, ang tayo'y lumago, at maging magulang, maturity, mag-mature tayo po, no? Na po, pinanganak tayo, lumago tayo, at maging magulang tayo. Na po, para makita po natin, no, ang kapahayagan ng salita ng Diyos. At habang tayo po ay nandoon na po sa pagbubuklat ninyo ng aklat ng unang Pedro, Kabanata 4, umpisahan po natin sa mga talatang ito. Sige po, papakita po natin sa screen. Sabi po ni Apostol Pablo po, no? Nang siya po ay nasa makamay po na po ni Haring Nero. Kung inyo po natatandaan, no? Nasa kamay po si Apostol Pedro at nakapiit. Ito po ipinaabot niya sa mga mananampalataya. Ang sabi niya po sa mga talatang ito, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito'y di pangkaraniwan. Verse 13, sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng Diyos. Amen. Huwag nawang mangyaring magdusa ang sinuman sa inyo dahil siya ay mamamatay tao, magnanakaw, salarin, o pakiilamero. Verse 16, ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Talatang 17, dumating na ang panahon ng paghuhukom. At ito'y magsisimula sa sambahayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Talatang 18, tulad ng sinasabi ng kasulatan, o ang taong matuwid ay napakahirap maligtas. Ano kaya ang kahihinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Huling talata, kaya nga ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Hallelujah. Mga kapatid, no? Sinasabi ko po sa inyo, no? Na paari nating ilapat tayo bilang individual, bilang mananampalataya, may iba't iba po tayong pananaw. May mga understanding tayo patungkol sa salita ng Diyos. Ano po, at ito po'y naranasan, hindi lamang tayo sa panahon na to. Maging ang mga sinaunang Kristiyano po ay dinanas ang iba't ibang pagsubok at paghihirap sa kanilang buhay bilang mga mananampalataya.
At ang paghihirap po ay hindi po madalas na pinag-uusapan. Tama po ba? Hindi madalas pong pinag-uusapan ang paghihirap ng isang tao. Ang mga pagsubok, mas lagi pong pinag-uusapan ang kaligtasan ng tao. Lagi pinag-uusapan ang pagpapala. Ngunit ang paghihirap na atin pong daranasin ay bihirang-bihirang maging bukas sa usapan ng bawat mananampalataya. Mas madalas pinag-uusapan ng heaven, ang kalangitan, ngunit ang pagdadalamhati ay hindi po madalas na pinag-uusapan. Sapagkat masakit po. Masakit na laging pinag-uusapan ang paghihirap ng isang tao. Subalit ang paghihirap ay totoong bahagi ng ating buhay. Totoong bahagi po ito ng ating buhay. Hindi po tayo nahihiwalay sa paghihirap na ito. Hindi rin ito nakakapagtaka sapagkat sinabi po ito sa verse 12 ng ating pong tinuran, no? Sa 1 Peter chapter 4 verse 12. Binanggit po ito ni Apostol Pablo, babalikan ko lang po, no? Apostol Pedro po na ito po'y dinanas niya bago niya po isinulat ang mga bagay na ito. No? Sabi po dito, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mga mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bagang ito'y di pangkaraniwan. Alam niyo po ba yung mga nangyayari sa atin, mga kapatid? Ito po'y kakaibang pagsubok sa ating buhay. Hindi po ito lagi nating nararanasan. Binabanggit niya po, no, sa mga talatang 12. Maaaring dadanasin natin ito sa panahon na ito, ngunit sa mga susunod na araw ay ibang klaseng pagsubok na naman. Di pangkaraniwan po ang mga binabanggit na ito sa talatang ito. At binanggit din po sa unang aklat ng Pedro po, no, kung kayo po may mga Biblia, samahan niyo po ako na tayo po ay aatras ng bahagya at pupunta po sa unang Pedro, Kabanata 1. Tingnan po natin sa ating mga screen. In verse 6, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Alam niyo po ba na naitala na po sa Biblia na ito po yung maikling panahon lang, no? Huwag niyo na pong naisin na ito po yung humaba pa. Sinabi na po sa Biblia na maikling panahon lang ito. Ngunit ang sinasabi po ni Apostol Pedro, magalak kayo. Magalak. Bakit po sinabi huwag kayong malungkot? Amen? Huwag kayong malungkot. Ang gusto ng Diyos ay mangibabaw sa inyo sa panahon ng mga paghihirap, no? Dalawang bagay po, no? Physically and emotionally. Dalawang bagay po ang binabanggit dito. Maaring physically, tayo po'y nakakasurvive. Pero yung pangloob natin, no? Yung emosyon natin, sapagkat tayo nakakulong po. Hindi tayo makakilos. Tama po ba? Pero ang sabi po ng salita ng Diyos, magalak. Sapagkat kung hindi tayo magagalak, hindi natin alam ang salita ng Diyos para sa mga Kristiyano. Nais niyang nagagalak tayong tinatanggap natin ang lahat
ng paghihirap, lahat ng pagsubok sa ating buhay, katanggap-tanggap sa atin, maligaya natin itong tinatanggap. May kagalakan sa ating mga puso. Hindi tayo dapat malungkot. Sapagkat ito po'y maikling panahon lang, no? Dumadaan lang po tayo sa iba't ibang pagsubok sa ating buhay na ina-allow, no? Tinatanggap ng Diyos na danasin natin ito. Tinatanggap po ng Diyos ito. Alam po ng Diyos ang nangyayari sa ating buhay. Ngunit ito po yung maikling panahon lamang, mga kapatid. In verse 7, tingnan niyo po no, kung paano inahilin tulad ni Apostol Pedro ang ating pananampalataya po sa panahon ng suffering, trials, problem. Inahintulad po ni Apostol Pablo ang ating pananampalataya na katulad ng isang ginto. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Hallelujah. Pansinin niyo po ang salita ng Diyos. Ang ginto po, no? Pagmasdan niyo po ang ginto. Tinitreasure po yan. Sa kailalayuman ng lupa. Hinahalukay yan ng mga minero para mapasakamay lang nila. Kung nasa atin na po, no? Pag inintulad niyo po sa salita ng Diyos na nahukay natin ito po, no? Ito po ay ating pangalagaan. Pangalagaan natin to, no, sa ating mga puso at isipan. At pagdating ng takdang panahon, dumadaan po ito, no? Dumadaan po yung mga nahukay na ginto, physically po, no? Ginto po, yung kayamanan. Dumadaan ito at dinadalisay po, no? Pinaprocess siya. No? Pinaprocess siya at inihiwalay po yung pure na ginto. At yung dumi itinatapon. Itinatapon po yun ng Panginoon. Dinadalisay. Ikinumpara ni Apostol Pablo ang ating pananampalataya. Sabi niya po sa verse 7b, gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Hallelujah! Kaya po tayo dumadaan, mga kapatid. Ano po, pwede nating ilapat ang anumang salita na ating po napag-aaralan sa panahon na ito na tayo po nandiyan sa ating mga tahanan. At talaga naman po, napakadami nating panahon at oras na napag-aaralan natin, pinagbubulay-bulayan, nilililok ang bawat salita ng Diyos. Ito po'y tanda ng ating, kaya po sinabi ko po mga kapatid, na ipangintulot niyo po, no? Na ang plano ng Diyos sa atin ay tayo ay muling isilang at mag-grow, lumago, at maging magulang. Yung maturity po natin, mga minamahal kong kapatid, huwag po natin tignan yung mga pangit, no? Tignan natin po ang salita ng Diyos sa panahon na ito. Lapat po natin ang bawat salita. At ito po ay magbibigay sa atin ng pag-asa sa panahon na to at maging sa hinaharap. At naniniwala po ako na iniingatan tayo ng Diyos. Hallelujah. Susunod po mga kapatid. Susunod. Okay. Ay sinusubok na po. Pagkatapos po dumaan sa proseso, ay sinusubok, sabi ko sa letter B ng verse 7, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Na po, pag dumaan tayo, no, sa matinding trials, sa matinding proseso ng ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, talaga naman pong makikita natin ang ating mga sarili
na tayo'y tapat. Sa gayon, may promise po ang Diyos, no? Nanatili tayong tapat, dumaan tayo sa maraming trials, dumaan tayo sa matinding paghihirap, na po, tanda po ito na at tayo po'y pinupurify ng Diyos. No, sinasala at inaalis ng Diyos ang mga kahinaan ng isang tao, kahinaan ng mga mananampalataya, no? Pagkakamali at dumi, kasalanan, dulot ng kasalanan, inaalis po ng Diyos at meron pong pangako ang Diyos, no? Sa mga talatang ito, verse 7, no? Letter B, sa gayon, kayo'y pupurihin o papupurihan at dadakilaan at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo Jesus. Hallelujah! Hallelujah po, no? Lagi pong merong pangako ang Diyos. Hindi nawawala po ang pangako ng Diyos, mga kapatid. Nais lang ng Diyos, magalak tayo, laging magpasalamat, anuman ang kinasasapitan ng ating buhay, ang turo ng Diyos, magpasalamat tayo. Hallelujah. Hindi po nakakapagtaka ang mga bagay na to. Ang iba, ang ibang Kristiyano, ang akala nila, kapag tinanggap mo si Kristo, wala ka ng pagdadaan ng hirap. Mali po tayo doon. Ano po, dadaan po tayong lahat at tetestingin ng Diyos ang ating pagkakilala sa Kanya, ang ating pananampalataya, kaya tayo pinadadaan ng Diyos. Mali po yung pananaw ng ibang Kristiyano. No, nakala nila ay laging glory. No, hindi po, mali po yun. Subalit ang daan patungo sa langit, tandaan po natin, no, ang daan patungo sa langit ay hindi madali. Dadaan po tayo ng para bagang nasa butas ng karayom bago natin malampasan ang buhay natin sa kalupaan. Hindi po madali ang mga Kristiyanong may tunay na pananampalataya. Tayo ay bahagi ng mga paghihirap na ito po ni Kristo. Ano po, makikita niyo po, nakikibahagi lang tayo sapagkat ito po ay pinagdaanan na muna ng ating Panginoon bago pa dumaan tayo sa ating pong buhay na ito. Nakikibahagi lang tayo sa paghihirap na dinanas po ng Panginoong Hesukristo. At ito po ang pagsubok ay bahagi ng ating buhay bilang Kristiyano dahil sa ating mundong ginagalawan ay makasalanan. Amen? Makasalanan po ito. Nang magrebelde po ang isa pong anghel na pinagkakatiwalaan ng ating Diyos sa kalangitan. Saan po ba siya itinapon? Sa kalupaan. At siya po ang naghahari sa kalupaan. Amen? Hallelujah. Ang mundo ay puno ng digmaan. Masasalamin niyo po, no? Na puro kaguluhan. Makikita niyo po sa panahon na to na ang tao po ay aligaga. Nagkakagulo sila. Hindi nila alam kung saan sila kukuha ng kanilang mga pangailangan. Napapanood niyo po yan sa inyong mga TV set. Narinig niyo sa mga inyong radyo po, sa inyong mga gadget, sa mga YouTube, sa mga Facebook po, makikita niyo ang mga tao. Talaga naman po, meron nagbubuwis ng buhay sapagkat nakakaranas sila ng gutom. Amen. Nakakaranas sila ng matinding kahirapan. Hallelujah. Hallelujah. Ang mundo ay puno ng kasalanan. Nakikita po natin at tayong mga Kristiyano ay naroon po sa gitna
ng mundong makasalanan. Imagine niyo po ang ating buhay sa panahon na ito. Makikisawsaw pa ba tayo? Makikiisa pa ba tayo sa kaguluhan ito? Ang sabi ng Panginoon, no? Manalangin tayo at tingin natin ang lahat ng ating pangangailangan. Sapagkat ang Diyos ay buhay at kumakatagpo sa lahat ng ating pangangailangan. Kung ang mundo ay puno ng kasalanan, naroroon po ang kasakiman. Kasakiman ng tao. Nasa makasalanang mundo na tayo. Nakakapit pa rin ang kasakiman ng tao sa kapangyarihan na nagdudulot ng karahasan. Nagkakaroon ng pag-aaway-away. Dahil lahat po ay ayaw na magutom. Doon po sa mga nanunungkulan, nasa sa kanila na po. Pinagkatiwalaan ang mga bagay na ito para maitulong sa mga tao. Ngunit, hindi natin po masasabi na ito po ay gawa ng kasakiman ng isang tao na nasa kapangyarihan na nagdudulot ng karahasan sa ating mundong kinagagalawan ngayon sa panahon na ito. At mabuti po ang salita ng Diyos sa buhay ng mga Kristiyano, mga kapatid. Mabuti po ang salita ng Diyos. No? Ang Kristiyano ay puno ng pagsubok dahil sa kapangyarihan ni Satanas. Alam niyo po ba ni Satanas na po naghahari yan sa lupang ito na ating ginagalawan? Ngunit, may binigay pong instruction si Apostol Pablo. Samahan niyo po ako sa pagbubuklat ng inyong mga Biblia sa aklat po ng Efeso. Kabanata 6. Ito. Sige po Andito po tayo sa Kabanata 6 ng aklat ng Efeso at talatang 11. Basahin po natin bago tayo pumunta ng 12. Ang sabi po ni Apostol Pablo, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma. Mapapansin niyo po na sa panahon natin kung ilalapat natin na tayo po nakikipaglaban sa iba't ibang pagsubok at paghihirap ng ating buhay, pero hindi po nagkulang ang salita ng Diyos para hindi po madungisan ang pangalan ni Kristo na nakaukit sa puso ng bawat Kristiyano. Ang sabi po ni Apostol Pablo, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos. It is a gift of God, church, upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo. Verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral. Tuloy tayo, Brad. Umiiral sa sanlibutang ito sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa iyong papawid. Atras tayo, kapatid. Verse 11. Yan, okay. Verse 11 po, no? Tingnan niyo po ang pananaw po ni Apostol Pablo sa mga talatang ito na kanya pong isinulat sa tulong ng banal na Espiritu Santo na kumikilos sa kanyang buhay. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo.
Bakit po ginamit ang salitang isuot? Nang ibig sabihin po ay nasa atin lagi. Amen? Lagi pong nasa ating pagkatao. Ano po ang kasuotang ito? Walang iba kundi ang ating pananampalataya. Maari po siguro, no? Na doon sa mga baguhan at hindi pa ganoon kalalim. Hindi pa sila nasa maring baby Christian, ano po? Sa bago pa lang silang ipinanganak, wala pang masyadong nalalaman. Maaring hindi nila alam ang patungkol po sa kasuotang pandigmang ito. Kaya nga po, binanggit ko po sa inyo, no, ang inyong kapanganakan, ano po, at ang hanggang sa kayo po ay mag-mature. Na po, sinasabi po dito, isuot ninyo ang buong kasuotan pagdigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo. Sunod, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, hindi natin kalaban po, no? Kaya wag na tayo makikisawsaw po, mga kapatid. Bilang isa po ako sa matatanda ng iglesia natin at bilang pastor ninyo. No po, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, no, na hindi po natin nakikita sa panahon na to. Pinuno sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong spiritual ng kasamaan sa impapawid. Hallelujah! Mga kapatid, nakikita niyo po ang kalagayan natin sa panahon na ito. Wala po tayong kalaban na tao, physically hindi po natin kalaban, mga kapatid, kung hindi ang spiritual na hindi natin nakikita. Para bagang ang COVID-19 po, no, na imaginein po natin, no, ang epidemyang lumalaganap sa panahon natin na po at hindi natin alam kung hanggang kailan ito. Hanggang kailan po ito, hindi natin po nalalaman. Subalit ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam niya po ang nangyayari ito, mga kapatid. Alam niya po ang mga nangyayari sa ating buhay. Ang COVID-19 po ay parang isang bomb na ito po'y hinagis sa buong mundo at ito'y sumabog. Boom! Ng pagkalakas-lakas, umabot ito sa iba't ibang panig ng mundo. At kapag ikaw po na matigas ang ulo at hindi nagkubli, malamang po, mga kapatid, tatamaan tayo. Hindi tayo nagkubli. Wala tayong kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya tayo tinamaan. Balikan po natin ang Ephesians chapter 6, verse 11. Okay? Ang nais po na Apostol Pablo, lagi po natin suot ang proteksyon na ito ng Diyos. Kaloob ng Diyos ang proteksyon na to. At ito po yung magagamit natin sa ating pong pakikipagdigma sa kumakalat po na epidemya na hindi po natin nakikita kung saan siya paparoon, no? Kung saan siya nanggagaling. Kaya't ang sabi po na Apostol Pablo, isuot ninyo ang buong kasuotang pagdigma. Baka po nakakalimutan. Nakakalimutan natin ang salita ng Diyos. Posible po. Kaya po na kailangan isuot po ninyo ang buong kasuotan. Kasama po ako. Kasuotang pagdigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo sapagkat no, ang epidemya po ay salungat ang direksyon. Parang sibat, no? Parang palasok. Nai-imagine niyo po yan, nagkalat po yan sa ere. At ito po ay kasama ng hangin. Kaharap mo, ilang metro, kapag ikaw ay hindi nagkubli at pinabayaan mo ang iyong sarili na walang mask.
hindi ka nag-complete, hindi ka nagtago, tatamaan ka ng palasong ito o sibat. Ano po, in verse 12, mga kapatid, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno ng mga makapangyarihan, mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa mundong ito. Mga kapatid, sa mga hukbong espiritual, imagine niyo po yan, makapangyarihan po yan, pumapatay ng tao. Ano po, ang dyablo ay pumapatay ng tao. Spiritual ng kasamaan sa ipapawid. Para pong sumpayan, parang curse na lumalaganap. Kapag ang dugo ni Kristo ay wala sa hamba, imagine niyo po, ng pintuan ng inyong tahanan, ng inyong puso at isipan, wala ang salita ng Diyos. Ang dugo ni Kristo ay wala sa isang mananampalataya. Tatamaan po siya ng curse at maaaring ikamatay ng isang tao. Lumalaganap po yan, no? Mga kapatid, imagine niyo po ang salita ng Diyos na nagbibigay sa inyo ng kalakasan at karunungan. Hallelujah. Hallelujah. Even ang Panginoong Hesus po, no? Tinanas niya na po yung kung ano ang dadanasin pa natin sa panahon na to at sa mga darating pong panahon sa future. Kung mas matindi pa po, ano? Dinanas na po ng Panginoong Jesucristo. Hindi ko na po papakita sa inyo, mahaba yan, no? At alam ko po, nasa inyo po ang John chapter 15, 18 and 20. Ang Diyos po ay kinapuotan na ng mundo. Ang Diyos po ay dumanas ng matindi, ang Panginoong Jesucristo. Bago pa po natin danasin ang kahirapang ito, tayo po yung kapuutan ng sanlibutan, dinanas na po ng Panginoong Jesucristo. Bago pa po tayo sumapit diyan. Maging ang mga sinaunang apostol, no? Na nangaral ng salita ng Diyos, ang mga unang mananampalataya ay tumanas na po bago natin dinadanas sa panahon na ito. Ang mga pagsubok, kahirapan, sakit na po sa panahon natin ngayon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Ang Kristiyano ay may mga pagsubok dahil sa spiritual na labanan. Ang kanyang buhay ay nasa oposisyon sa takbuhin ng mundo. Po, hindi nawawala yan sa ating buhay, no? Meron po talagang makakaliwa, no? Sa ating mga buhay, may oposisyon po. Meron ayaw po para sa atin. Merong gusto para sa ating buhay. Dahil dito sa mga nagdaang panahon, tayong mga Kristiyano ay naghihirap po tayo. Alam ko po, ako po ay naghihirap din sapagkat napakahirap po magbahagi ng salita ng Diyos. Maaring ayaw sa iyo, ayaw niyang tanggapin, ayaw niyang pakinggan, at maaari naman na kagusto-gusto niyang pakinggan, kaaya-aya sa kanya ang salita ng Diyos. Subalit, balikan po natin in verse 13 and 14 ng unang aklat ni Pedro. Talatang 13 at 14. Subalit ang pagsubok ng mga Kristiyano ay naiiba. Pagbasta niyo po, naiiba po ang verse 13 and 14. Sa halip, usahin po natin, balikan natin mga kapatid, paintulot niyo po. Verse 13 and 14. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Tingnan niyo po,
kakaibang pagsubok natin po sa ating buhay. Nakikibahagi lang po tayo. Pagmasdan niyo po ang scripture. No? Sa halip maganap kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. In verse 14, tuloy po tayo, pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, tingnan niyo po, huwag kayong malungkot kung kayo po'y kinampuutan ng mundo, mga kapatid, or kinukutya. Wag po, sapagkat nagpapatunay lamang, no, lalo-lalo na po sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, sa mga nagpapakahayag ng salita ng Diyos, kapag naranasan niyo po, no, ang mga trials na ito, na tayo'y parang kinapupuutan ng mundo, kinukutya, tanda po ito ng ang banal na Espiritu Santo ay nasa sa ating pong puso't isipan. Kabahagi po ng ating pagkatao. Ano po binabanggit diyan? Kaya po sabi niya, pinagpala tayo. Kung kayo'y kinukutya dahil kayo sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng Diyos. Pagpapakita lang po yan na kung tayo po'y inaakusahan ng pawang kasinungalingan, sa makatuwid sumasa atin ang Espiritu ng Diyos. Kaya magalak po tayo, mga kapatid, pinagpala tayo ng Diyos. Amen. Amen. At hindi po tayo nag-iisa. Ano po, sa mga panahon na ito, may kasama po tayo na tutulong sa atin. Tutulong sa atin para po mapagtagumpayan natin ang bawat pagsubok. Ma-overcome natin ang mga paghihirap na ito po, ang pandemic na ito na lumalaganap sa ating mundo. At may kaluwalhatian ipapahayag sa ating balang araw. In Romans 8:18, sinasabi po sa salita ng Diyos. In Romans 8:18, samahan niyo po ako, no? Bilang kalakasan po ito sa ating buhay. Para sa akin, ang mga pagtitiis. Tingnan niyo po, no? Yung perseverance na kaloob sa atin ng Diyos. Natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. Hallelujah. Na po, tingnan natin ang salita ng Diyos, no? Sapagkat ang pagtitiis po ay hindi na po lingid sa buhay ng isang Kristiyano sa panahon ng mga pagsubok, kahirapan. Na po, kaloob po yan ng ating Diyos. Lahat po yan ay babalik sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Isa po ito sa mga bunga ng banal na espiritu sa buhay ng bawat Kristiyano. Pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi may hambing sa kaluwalhatian ipapahayag sa atin balang araw. Pakinggan po natin, tignan natin ang naging buhay po ni Apostol Pablo kasama si Silas na po nang siya po ay nakapiit. Yung senaryo po ng kwentong ito. Sabi po din sa Gawa 16 talatang 25 ng makahating gabi na. Sina Pablo at Silas ay nananalangin. Tingnan niyo po, ang ginagawa po ng dalawang ito habang sila po ay nakakulong, dumadanas po sila. Parang, kumbaga sa buhay natin, in-house arrest tayo. Di tayo makakilos na po ng normal. Kulang po ang ating mga pagkilos bilang mga mananampalataya. Pero ano pong ginagawa nila? Sila po ay nananalangin, mga kapatid. No? Ang dalawang mananampalatayang ito, umaawit sa kabila ng nahihirapan po nilang buhay. Umaawit pa sila, nananalangin sila, umaawit, nananalangin, umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Tingnan niyo po ang binabanggit ng salita ng Diyos. Yan dapat po, no? Hindi lamang po, ito po yung naging parang pag-uugali ko po na
inilalagay ko po ang aking sarili lagi kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag po natin siyang ilalayo sa buhay ng bawat mananampalataya. Kapag nakita natin, narinig ang salita ng Diyos, lagi po natin ipalagdakan ang ating sarili na tayo ay kasama sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ano po? At hindi lamang pinapakinggan natin ang salita ng Diyos, bagkus ito po ay ating isinasabuhay, nagiging parte ng ating buhay bilang mananampalataya ni Kristo. Na kapag tayo ay dumarating sa mga pagsubok, problema, kahirapan, wala tayong magagawa kung hindi ang manalangin. Na po, umawit, ina-apply po natin ang mga sinasabi po ng salita ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Hallelujah, no? Ina-apply po natin bilang kalakasan at karunungan natin sa salita ng Diyos. Hallelujah. Susunod po, in Matthew verse 5, beginning verse 10, 11, and 12, sabi po dito sa mga talatang ito, no? Nagsasaya sa kabila ng pag-uusig. Nagsasaya sa kabila ng kahirapan at mga pagsubok sa buhay. Sabi po sa Matthew chapter 5, verse 10. Verse 10 po. Okay, no? Pinagpala. Okay, sorry po, verse 11. Sabi po doon, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan. Ilagay po natin ang ating sarili na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Verse 12. Hallelujah. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Listen po, no? Dapat nakatingin po tayo, no? Sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang nais po ng Diyos, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Na po, hayaan natin na ang Diyos, no? Sa pamamagitan ng mga trials, no? Suffering na ating pong nai-encounter sa panahon na to. Hayaan po natin na ang kagalakan na mula sa Diyos, no? Ang maghari sa ating buhay. At may pangako ang Diyos. Gantimpala mula sa kalangitan. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Hallelujah. Meron pa pong mga dumanas ng una bago po tayo. Kaya po hindi po pwedeng mahuli ang salita ng Diyos. Na pagdating po ng oras sa ibang panahon, ay muli ninyong mapakinggan ito, maging ang inyo pong mga anak, ang mga nakakabata ninyong anak, ang mga apo-apuhan natin at magiging apo pa, na tayo po ay lagi makapaghanda sa mga trial, suffering na daranasin natin pagdating ng takdang panahon. Maski sa oras ng kadiliman, si Kristo ay palagi nating kasama. Ano po? Si Kristo ay lagi nating kasama, no? Nagsisilbi po tayong liwanag, ilawan sa ating mga tahanan at sa ating komunidad. Ano po? At ilagay lamang po natin sa ating mga sarili sa tamang patungan ang liwanag na sa atin dulot ng salita ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. And letter C, pagkatapos may pagkakataon na tayo mismo, na po, sabi po sa mga susunod ng talata ng unang aklat ng Pedro po. Tapos na po ang letter A at B, may pagkakataon na tayo mismo ang nagbibigay ng pahirap sa ating sarili
Una, hindi tayo nagtatakas na tayo mga Kristiyano ay kasama sa mga pagsubok at paghihirap. Pangalawa, subalit ang pagsubok ng mga Kristiyano ay naiiba. At pangatlo, letter C, may pagkakataon na tayo mismo ang nagbibigay ng pahirap sa ating sarili. Bakit po binanggit yan? Sige po, tingnan natin ang talatang 15. Ng unang aklat ng Pedro. Hallelujah. Okay, nasa talata na po tayo ng 15, mga kapatid. At ito po basahin natin, no? Sa inyong mga Biblia, sa inyong mga gadget, sa inyong tahanan. Huwag nawang mangyaring magdusa ang sino man sa inyo dahil siya ay mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Pumasdan niyo po yan, mga kapatid. Possible po kahit tayo po yung mga mananampalataya. Pwede pong mangyari sa atin ang mga binabanggit na to ni Apostol Pedro. Apostol Pedro po sa talatang 15. Pwede tayo na sa atin mismo nanggagaling. Kaya tayo nagdurusa. Kaya tayo dumadanas ng sobrang kahirapan. Pwede tayo maakusahan, maparatangan na tayo po'y mamamatay tao. Po, nakikita niyo po yun sa mga balibalita. Even Christian, even pastor, na maaari pong nakamatay ng tao. At pwede rin maparatangan tayo na tayo po'y magnanakaw o salarin o pakialamero. No po? Pagmasdan niyo po, no, na ang kasalanan po ay naglaganap sa panahon nito. Pagmasdan niyo po ang Genesis chapter 3. Binigyan na po ng instruction si Eva at si Adan ng Panginoong Yahweh na huwag mong pakikialaman. Tingnan niyo po doon na sa lingwaheng Tagalog, huwag mong pakikialaman ito. Ngunit anong ginawa po ni Eva? Pinakailaman niya po yung prutas. So ang kasalanan po ay laganap sa mundong ito. Maaari tayo maaari tayong magkasala po sa mga binabanggit na mga talatang ito, mga kapatid. Kaya po tayo ay mag-ingat. Mag-ingat tayo na tayo ay maaaring dumanas sapagkat sa sarili nating kagagawan. Hindi kalooban ng Diyos. Ano po? In verse 16, pagmasdan po natin ang salita ng Diyos. Verse 16 po, no? Sahin po natin. Ngunit kung tayo'y magdurusa dahil sa pagiging Kristiyana, huwag ninyong ikahiya ito. Ganyan po, nagdurusa tayo dahil sa ating pagsunod sa salita ng Diyos, dahil sa tayo ay isang tunay na Kristiyano. Ang sabi po ni Apostol Pedro, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Mahirap po na tayo po'y dumadaan sa paghihirap. Ngunit kung ito naman po ay sarili nating kagagawan, gumagawa tayo ng masama. Pinakikialaman natin yung hindi dapat nating pakialaman. Ginagawa natin yung hindi dapat na gawin ng isang Kristiyano. Di po ba? Tayo din po ay nahahantong din po tayo sa paghihirap na kagagawan ng isang tao. Hindi po kagagawan ng isang tunay na Kristiyano. Hallelujah. Nais ng Diyos, no? Magpasalamat kayo. No? Kung tayo po'y dumadanas ng suffering, pasalamatan po natin ang Diyos. Hallelujah.
At kung tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok na ito, hindi rin naman po nahuhuli ang Diyos. Dinidisiplina rin tayo ng Diyos. Itinutuwid tayo ng Diyos. Sa kabila ng ang mga Kristiyano ay muli at muling magkakasala, naroon pa rin po ang salita ng Diyos, itutuwid niya tayo. Sinasabi po ng isang tao, ang sisira sa reputasyon ng ibang tao. Huwag sanang mangyari na magdusa ang sinuman sa inyo dahil siya ay naakusahang mamamatay tao, magnanakaw, o pakialamero. Ngunit binabanggit po dito sa pagtutuwid ng salita ng Diyos, mga kapatid, napakabuti po ng salita ng Diyos. Walang kulang. Walang kulang po ang pagkilos ng Diyos, ng salita ng Diyos sa ating buhay. Basahin po natin yung Hebrew chapter 12. Hallelujah. Sabi po sa Hebreo, Kabanata 12, talatang 6. Hebreo chapter 5, no? Hanggang 7. Ano po, binabanggit po dito, no? Sama-sama po natin, no? Paggulay-gulayan ng salita ng Diyos. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga anak po, ang mga mananampalataya. Mga salitang nagpapalakas ng loob. Susunod. Ang sabi po, anak ko. Kaangkin-angkin po tayo sa Diyos, ha? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sunod, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Susunod, verse 7, tiisin ninyo ang lahat ng hirap, mga kapatid. Sinasabi po ng salita ng Diyos, tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng ama? Pagbulay-bulayan po natin, no? At isama po natin, no? Allow me po, no? Na isama po natin yung verse 8 and 9 sa aklat po ng Hebreo. Yan, 8-9 po, no? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Lastly po, verse 8. Kung ang verse 9 po, verse 9. Okay, sasama ko lang po yung verse 9, no? In Hebreo po. Sandali lang po. Okay? Verse 9 po, no? Panghuli po. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? Pakinggan niyo po, no? Disiplina ng Diyos, disiplina ng ating mga magulang. Pakinggan po natin ang sinasabi ng mga magulang natin, no? Dito po sa lupa. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil diyan ay iginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo'y mabuhay? Mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos, sa ating Ama, sa Espiritu. Ano po? Sa panahon na ito po, no, na tayo po ay maaaring magkamali, mga kapatid.
Pag tinitingnan niyo po ang bansang Pilipinas, although ang mga Kristiyano po na nandito po sa bansa, sa lupain ng Pilipinas, meron tayong Ama na maaaring dumisiplina sa atin at meron tayong Pangulo ng ating bansa na tayo po ay dinidisiplina pagdating po sa inyong mga tahanan. Meron din po kayong ama, ang inyong tatay, ang inyong mga nanay, ang mga parents niyo po na nagiging instrumento po ng Diyos para tayo po ay hindi magkamali. Dinidisiplina tayo sa iba't ibang kaparaanan. No, kapag sinabi po ng ating pong Pangulo na huwag lalabas, huwag na po tayo magpumili. Sundin po natin ang batas na umiiral sa lupang ito na ating pong kinalalagyan. Sundin natin at hindi tayo po tatamaan ng karamdaman na yan. Suot natin yung social distancing po, pinag-aralan na po yan. Pag tayo nagkukulumpunan kaya po tayo is-set aside po sa ating mga tahanan. Walang lalabas. Diyan lang kayo sa inyong mga tahanan, bilang pagdidisiplina sa atin mga kapatid. Mayaman po sa pagpapala ang salita ng Diyos mga kapatid. Mahaba ang panahon natin ngayon na ating pong itong pagsalusaluhan sa inyong mga tahanan. Pag-aralan po natin. At ito po ang mensahe ng Diyos na nagdudulot sa atin ng tunay na lakas. Pagdating ng panahon na ito, nananatili tayong matatag. Pagdating ng ating pong future sa hinaharap, naihanda tayo ng Diyos. Ikinumpara niya po ang ating pananampalataya na katulad na isang ginto. Dumadaan tayong lahat, mga kapatid, pakinggan niyo ang salita. Dumadaan tayo sa matinding trial, suffering ng ating mga buhay na ikinumpara ni Apostol Pedro na katulad ng inyong pananampalataya. Salamat po, At bilang pagwawakas po, bilang pagwawakas sa ating pong ibinahagi ng mga salita ng Diyos, wag nating ialis na tayo muling isinilang, lumago, at naging magulang. Yung ating birth, kapanganakan, yung ating pag-grow, at yung ating maturity. At ito po ay magdudulot po sa inyo na magandang buhay sa ating hinaharap.